Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 431. Sonic Daw Technique. Sa loob ng nagninangas na pulang kumpol ng liwanag sa kamay ni Xiaoyan ay isang maputlang-pulang scroll. Ang mataas na temperatura ay pinapalabas din mula sa loob nito. Kung ang titig ng isang tao ay dumaan sa glow at iniskan ang maputlang-pulang scroll sa loob nito ng detalyado, ang isa ay malabo na makakakita ng ilang salita sa ibabaw nito. 9-layer Phoenix Flame Skill, D-Class Middle Level. Ang mga simpleng salita ay naging dahilan upang pilitin ni Xiaoyan ang sarili at lumunok ng laway. D-Class Middle Level. Dahil ipinanganak si Xiaoyan hanggang ngayon, ang isang Chi method sa ganitong uri ng level ang pinakamataas na level na Chi method na nakita niya. Kahit na ang ganitong uri ng Chi method ay ilagay sa Black Corner region, kung saan dumaloy ang mga ninakaw o smuggled na kalakal mula sa kontinente, tiyak na makakapagdulot ito ng sensasyon. Hindi mabilang na bilang ng mga paksayon ang maglalaban sa paraang Chi na ito hanggang sa mabali ang kanilang mga ulo at damanak ang kanilang dugo. Gayunpaman, itong D-Class Chi method, na may halaga na mahirap matukoy, ay damapo sa kamay ni Xiaoyan sa napakadaling paraan. Ito ay talagang medyo drama tulad ng inihagis ng palad ni Xiaoyan ang napakagaan na scroll sa kanyang kamay. Ang kanyang kamay, gayunpaman, ay nakaramdam ng medyo mabigat na pakiramdam. Isang bagay na hindi niya akalain na makuha ang kanyang mga kamay sa nakaraan ay random na inilabas mula sa misteryosong book collection hall na ito. Ang malawak na koleksyon na pag-aari ng Jianan Academy ay naging sanhi ng walang katapusang pagkabigla kay Xiaoyan. Ang mga tingin ni Baishan at ng dalawa pa ay kumikinang habang nakatitig sila sa nagninangas na pulang kumpol ng liwanag sa kamay ni Xiaoyan. Hanggang ngayon, ang scroll na ito ang bagay na naging sanhi ng pinakamalaking kaguluhan. Bagamat hindi nila alam kung ano iyon, malabo nilang nahulaan ang hanay ng klase nito. Hoy kayong tatlo, ano ba? Hindi ba kayo mang-aagaw mag-isa? Huwag mong sabihin sa akin na iniisip nyo na agawin sa akin. Inihagis ni Xiaoyan ang nagninangas na pulang glow sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Bagamat may tatlong tao sa kabilang partido, na ang lakas ay hindi mahina, si Xiaoyan ay may Zon'er bilang kanyang katulong sa panig na ito. Mag-away man talaga sila, wala namang magandang makukuha ang kabilang partido. Hihihi. Si Junior Xiaoyan ay nagbibiro. Gayunpaman, sinabi mo rin kanina na ang mga bagay na ito ay umaasa sa kapalaran. Dahil sa iyong kakayahan kaya mo ito nakuha, ngunit maituturing ka lamang na tunay na nakuha ito kung mayroon kang swerteng alisin ito mula sa kumpol ng liwanag. Kung hindi, ang nangyari sa akin kanina ay isang halimbawa. Sinulyapan ni Baishan ang nagninangas na pulang kumpol ng liwanag sa kamay ni Xiaoyan habang sinabing may mahinang ngiti. Gusto kong makita kung ganito ang swerte ni Junior Xiaoyan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagpalitan siya ng tingin kay Zon'er. Hawak ng kanyang kanang kamay ang nagninangas na pulang kumpol ng liwanag, habang ang kanyang kaliwang kamay ay dahan-daang iniabot dito. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang nakipag-ugnayan sa nagninangas na pulang kumpol ng liwanag. Bigla ring nabuhayan ang puso ni Baishan at ng iba pa nang makita ang pagkilos ni Xiaoyan. Matiim na tumitig ang mga mata nila sa kamay niya. Liwanag na tumatagos sa lugar na tumama sa kanila. Maraming kumpol ng liwanag ang paulit-ulit na lumipad sa harapan nila. Gayunpaman, wala sa kanila ang kasalukuyang nasa mood na pigilan sila. Sa halip, ibinato nila ang kanilang mga tingin sa katawan ni Xiaoyan. Kapag nahaharap sa isang magandang bagay, maraming mga tao ang may saloobin na kung hindi ko ito makuha, maaari mo ring kalimutan ang tungkol sa pagkuha nito. Sa makatuwid, talagang gusto nilang maging masaya sa paghihirap ni Xiaoyan nang makita nila ang malungkot na anyo ni Xiaoyan dahil sa pagkabigo na makuha ang item. Ang kamay ni Xiaoyan ay dahan-dahang ipinasa sa kumpol ng liwanag. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat mula sa kanyang palad. Gayunpaman, para kay Xiaoyan, na madalas na naglalaro ng apoy, ang maliit na temperatura na ito ay isang maliit na ulam lamang. Ang kanyang kamay ay unti-unting lumawak sa kumpol ng liwanag at ilang sandali pa, sa wakas ay nakaramdam ng pagtutol.
Dahan-dahan siyang bumantong hininga at nagdikit ang mga ngipin. Ang kanyang kamay ay biglang idiniin pababa, at ang nagninangas na pulang glow ay biglang lumiwanag. Ang isang ligaw na kagalakan ay agad na bumalot sa mukha ni Xiaoyan habang ang kanyang kamay ay nakalahad sa kumpol ng liwanag sa paraang parang kidlat at agad na inilabas muli. May karagdagang madilim na pula na scroll sa loob nito. Hahaha. Mukhang ang swerte ko. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang madilim, pulang kulay na scroll. Mahirap itago ang pananabik sa mukha niya habang tawa siya ng tawa. Ang ekspresyon ni Bai Shan ay hindi maiwasang maging medyo pangit nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang nagtagumpay sa pagkuha ng item. Ngumuso siya at inalis ang tingin kay Xiaoyan, nagsimulang maghanap ng susunod na target na mahuhuli. Tinitigan din ni Hu Jia at Wu Hao ang madilim na pulang scroll sa kamay ni Xiaoyan na may mga mata na puno ng inggit. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari na lamang nilang iikot ang kanilang mga ulo at hanapin ang kanilang biktima. Hihihi. Binabati kita, Senior Brother Xiaoyan. Lumingon si Zun at nakangiting sinabi kay Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan. Marahan niyang hinaplos ang madilim na pulang scroll sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang inihagis ang scroll kay Zun at nakangiting sinabi. Walang silbi para sa akin na hawakan ang paraang chi na ito. Kung nagustuhan ito ni Zun ibibigay ko ito sa iyo. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa kita nabigyan ng ganoong kaalagang bagay. Talagang bukas palad ang taong ito. Iyan ay isang D-class chi method. Bagamat ang karamihan sa atensyon ni Bai Shan at ng dalawang iba pa ay inilagay sa paghahanap ng target, ang aksyon kung saan inihagis ni Xiaoyan ang chi method kay Zun ay nakita rin nila. Lalo na nang marinig nila ang huling pangungusap na sinabi ni Xiaoyan. Hindi nila maiwasang mapang-angga. Naging kakaiba agad ang mga ekspresyon nila. D-class chi method. Ito ay isang hindi mabibaylang bagay. Hindi ba masyadong mapagbigay ang taong ito? Medyo natigilan si Zun nang matanggap niya ang scroll. Gayunpaman, umiling siya at sinabi sa malumanay na boses. Noong qualifying competition, napagmasdan ko ang kulay at antas ng kapangyarihan ng iyong Dao Chi sa panahon ng iyong labanan. Sa tingin ko ang Chi method na iyong sinasanay ay para lang sa Zuan class, tama ba? Ito ay pansamantala. Walang magawang tumanggo si Xiaoyan. Ang kasalukuyang flame mantra ay talagang umunlad lamang sa klase ng Zuan. Gusto mo pa ring ibigay sa akin. Ang chi method na ito ay halatang may kaugnayan sa apoy at masangkop para sa iyo. Inis na sabi ni Zun Dahil sa ilang kadahilanan, hindi ko mababago ang aking chi method. Sa makatuwid, maliban sa pagbibigay nito sa iyo, wala akong kahit kaunting gamit para dito. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Hindi niya masyadong maipaliwanag ang bagay tungkol sa flame mantra. Kaagad, para mapigilan si Zun sa patuloy na paghabol sa kanya ng higit pang mga katanungan, maaari lamang siyang magbigay ng hindi nasisiyahang mukha habang sinabi niya. Hawakan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, ihagis mo na lang. Nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan, ibinuka ni Zun ang kanyang mga labi at nagbigay ng matamis na ngiti. Sabi niya, sige. Nagkataon lang, kailangan ko na ngayon ng transition chi method. Angkop lang ang bagay na ito. Tama, ano ang gustong hanapin ni Senior Brother Xiaoyan? Hayaan mong tulungan ka ni Zun na hanapin ito. Mahinang sabi ni Zun Kailangan ko ng scroll na naglalaman ng Sonic type Dao technique. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan bago bumantong hininga. Hindi ko alam kung makakahanap ako dito. Sonic type Dao technique. Nagulat si Zun nang marinig niya ito. Agad niyang sinabi ang kanyang mga iniisip. Ang ganitong uri ng hindi karaniwan na Dao technique ay napakabihirang. Makakahanap nga tayo ng mga mababang uri, ngunit sa palagay ko ay hindi maaakit si Senior Brother Xiaoyan sa mga kaklase na iyon. Ang isang mataas na klase, gayunpaman, ay lubhang mahirap hanapin. Maaari lang nating subukan ang ating kapalaran. Oo. Tumanggo si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang siksik na kumpol ng liwanag sa himpapawid at hindi niya maiwasang maramdaman ang bahagyang manhid ng balat sa kanyang ulo.
Ang mga kayamanan na nakolekta sa book collection hall na ito ay talagang umabot sa isang nakakatakot na bilang. Kung malalaman ng mga taong iyon sa Black Corner region ang tungkol dito, baka mabaliw silang lahat. Hindi nakakagulat na ang book collection hall na ito ay napakalihim na itinago. Bukod dito, mayroon pang ang dalawang misteryosong nakasuot ng kulay abong tao na may nakakatakot na lakas na nagbabantay dito. Matapos ibigay ang scroll na iyon na naglalaman ng D-Class Chi method kay Zon-Er, muling ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Umasa siya sa kanyang espiritual na pagdama na lakas upang suriin ang mga kumpol ng light energy na iyon. Dahil si Zon-Er ay walang ganoong katanji tanging kakayahan sa espiritual na pagdama, maaari lamang siyang umasa sa kanyang mga pandama upang mahawakan. Gayunpaman, ang mga pagkakataong makuha ang kanyang hinahanap sa pamamagitan ng paggamit ng paraang ito ay masyadong mababa. Kahit na makahawak ng mahigit 10 kumpol ng liwanag, hindi nakita ni Zon-Er ang kailangan niya. Ang iba pang 3 tao sa book collection hall ay nakakuha ng isang bagay na masisiyahang masiyahan pagkatapos maglagay ng napakalaking pagsisikap. Bukod dito, matagumpay nilang naalis ang bagay sa light cluster. Nakakuha si Bai Shan ng silk armor na halos transparent. Ang bagay na ito ay may nakakagulat na defensive strength. Kung pag-uusapan ng isa ang kakayahan nitong makatiis na matamaan, nalampasan nito ang panloob na vest, na maaaring labanan ang Amethyst Winged Lion, na ibinalik ni Yun kay Xiaoyan noong siya ay nasa Jiama Empire. Nakakuha si Hujia ng tableta na may kulay purple na may hindi alam na epekto. Para naman kay Wu Hao, mukhang nakakuha siya ng scroll na naglalaman ng Dao Technique. Gayunpaman, hindi niya hinayaang madulas ang kahit kaunting impormasyon tungkol sa klase ng item pagkatapos makuha ito. Sa makatuwid, maliban sa kanyang sarili, si Xiaoyan at ang iba ay hindi sigurado kung ano ang gamit ng Dao Technique na nakuha niya, ay mayroon. Sa sandaling ito, 10 minuto na lang ang natitira hanggang sa 1 oras na limitasyon, na maaari silang manatili sa book collection hall, ay tapos na. Gayunpaman, ang Sonic Dao Technique, na inaasahan ni Xiaoyan, ay hindi lumitaw. Isang maputla-berdeng anino ang sumilay mula sa himpapawid. Pinunasan ni Zon-Er ang pawis sa kanyang noo. Ikanaway niya ang kumpol ng liwanag sa kanyang kamay patungo kay Xiaoyan at sinabing may mapait na ngiti. Rank 6 Monster Core mula sa isang magical beast. Isa rin itong bihirang magandang item. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kailangan natin. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Habang unti-unting dumadaloy ang oras, pahigpit din ng pahigpit ang tensyon ng kanyang spiritual perception. Sa isang tiyak na pagkakataon, ang pusong pag-aari niya, na ang espiritual na lakas ay tensed hanggang sa labis, biglang nanginag. Ang spiritual perception, na tumagos sa buong silid, ay nagpadala ng napakaliit na panginginig ng boses sa hangin sa kanyang isipan. Ang panginginig ng boses na ito. Bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay parang bola ng kanyan, na direktang pumutok sa hangin. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa isang kumpol ng liwanag bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Senior Brother Xiaoyan, nakuha mo na ba? Nagmamadaling tanong ni Zon-Er nang makita ang aksyon ni Xiaoyan. Dahan-daang ibinuka ni Xiaoyan ang kumpol ng liwanag sa kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay dumaan sa liwanag at tumama sa loob nito. Noong una, tumanggaw siya ngunit agad siyang napabuntong hininga sa pagkabigo. Nakahanap na talaga ako ng isa, ngunit sa kasamaang palad. Isa lang itong Huang Class High Level na Sonic Dao Technique. Malaki ang agwat nito sa inaasahan ko. Ano ang dapat nating gawin? Bakit hindi natin ipagpatuloy ang paghihintay? Nag-aalangan na sabi ni Zon-Er. Walang sapat na oras. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kabilang bahagi ng silid para lamang makita ang nagngangalit na tingin ni Bai Shan. Umiling siya at hindi mapakali sa kanya. Pagharap kay Zon-Er, sinabi niya. Kalimutan mo na ito, tayo na. Bagamat mababa ang klase nito, maaari muna akong mag-improvise at gamitin ito. Sa sandaling sinabi niya ito, inikot niya ang kanyang katawan at naglakad patungo sa landas na kanyang pinasukan. Hihihi. Junior Xiaoyan, mukhang ikaw ang taong may pinakamasamang kapalaran.
Sa likod niya, sumunod din sa kanila si Hujia at ang dalawa pa, dahil sa hadlang ng oras. Hindi napigilan ni Baishan ang ginhawa sa kanyang puso nang makita niya ang nanlulumong mukha ni Xiaoyan habang binuka niya ang kanyang bibig at sinabi. Nangangati ba ang iyong buto para sa isa pang bagbog? Biglang huminto ang mga yapak ni Xiaoyan habang nakatagilid ang kanyang ulo at sinabing may malamig na ngiti. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Baishan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya, ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Sa kanyang puso, madilim niyang sinabi. Maaari ka nang magpatuloy sa pagiging mayabang. Marami kang makikita kapag pumasok ka sa Inner Academy. Nang makita niyang hindi naglakas loob na sumagot si Baishan, pinulupot ni Xiaoyan ang kanyang mga labi ng may pangaalipusta. Sa wakas, nasulyapan niya ang energy barrier, na patuloy pa rin sa pagdura ng mga bagay sa bilis ng pagbagal. Bumantong hininga siya, tumalikod, at aalis na sana. Shoo! Sa sandaling lumingon si Xiaoyan, ang ningning ng energy barrier sa isang sulok ay biglang naging mas maliwanag. Kaagad, isang matalim, kakaibang tunog ang tumunog sa buong silid. Ang kakaibang tunog na iyon ay dumaan sa himpapawid at pinalaganap ng magulo, na naging dahilan upang ang espiritu ni Xiaoyan at ng iba pa ay medyo nawalan ng pag-iisip. Siya absent-mindedness lamang tumagal ng isang saglit bago ito nawala. Biglang huminto ang mga yabag ng paglalakad ni Xiaoyan. Agad at bigla siyang napalingon habang ang bilis ng kanyang katawan ay pinakawalan ng pinakamataas. Sa wakas, siya ay naging isang itim na anino na pumutok ng paputok patungo sa isang energy barrier sa loob ng silid. Sa sandaling kumilos si Xiaoyan, isang transparent na energy cluster ang bumaril mula sa energy barrier na iyon. Kasunod ng hitsura nito, ang matulis na sound wave ay karaniwang naging parang ripple form na kumalat sa buong silid. Battle Through the Heavens. Kabanata 432. Lion Tiger Gold Shattering Roar. Habang pinalabas ang transparent na kumpol ng enerhiya, ang isang matalim na sound wave ay naging mga ripples na parang substance, at nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon, kung saan kumikilos ang energy cluster bilang isang epic enter. Nagulat si Baishan at ang iba pa sa kaguluhang ito, na biglang lumitaw. Kaagad, mabilis silang nagkaunawaan. Ang bawat isa sa kanilang mga ekspresyon ay naiiba habang pinagmamasdan nila ang itim na anino na iyon, na naging si Xiaoyan, na mabilis na bumaril. Sa ilalim ng obserbasyon ng ilang tao sa silid, pinakawalan ni Xiaoyan ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon nito at lumitaw sa harap ng transparent na kumpol ng enerhiya sa loob ng 2 blink. Ang kanyang kamay ay bahagyang kulot, tulad ng mga kuko ng isang agila, habang hinahawakan niya ang kumpol ng enerhiya sa paraang parang kidlat. Tila naramdaman ang mga aksyon ni Xiaoyan, ang kumpol ng enerhiya na iyon, na orihinal na sumusulong, ay biglang huminto. Agad naman itong umiling at talagang nagsimulang umatras para makaiwas sa kanya. Naramdaman ang halos conditional reflex-like dodging ng transparent energy cluster, si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na tawa. Pinagpag niya ang kanyang manggas at ang kanyang kamay ay tila pinahaba ng isang seksyon. Gamit ang kanyang kamay na hugis kuko, mariin niyang sinalo ang transparent light cluster sa kanyang palad. Sa sandaling makuha niya ang bagay, ang katawan ni Xiaoyan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan habang siya ay umatras sa paraang parang kidlat. Sa mismong pagkakataong ito, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang biglang sumabog mula sa mga hadlang ng enerhiya sa loob ng silid. Sa ilalim ng paghila ng puwersa ng pagsipsip na ito, ang mga glob ng enerhiya na nananatili at tumagos sa silid ay walang tigil na hinayla pabalik sa harang ng enerhiya. Sa isang iglap, ang mga liwanag na kumpol na tumagos sa lugar ay dumaan. Hindi mabilang na bilang ng mga light cluster, na naidire kanina, maliban sa mga bagay sa Zon-er, Baishan at iba pang mga kamay, na nasira ang mga takip ng enerhiya, ay muling nilamon ng energy barrier sa sandaling ito. Nang maramdaman niya ang lakas ng pagsipsip na ibinubuga mula sa energy barrier, alam ni Xiaoyan na ito ay dahil papalapit na sila sa katapusan ng kanilang limitasyon sa oras. Hinawakan ng kanyang kamay ang transparent light cluster sa kanyang kamay, na paulit-ulit na nanginginig, gustong tumakas.
Naramdaman din ng bagay na ito ang pagkalagkad ng puwersa ng pagsipsip at nagsimulang gustong tumakas mula sa pagpigil ni Xiaoyan. Senior Brother Xiaoyan, mabilis na subukan at tingnan kung makukuha mo ang bagay na nasa loob nito. Nagmamadaling paalala ni Zon nang makita niya ang mga kamay ni Xiaoyan, na sinisipsip hanggang sa kinaladkad siya patungo sa harang. Pagkatapos lamang marinig ang mga salita ni Zon ay nakabawi si Xiaoyan. Mahigpit ang hawak ng kanang kamay niya sa light cluster, habang ang kaliwang kamay naman ay biglang ipinasok dito. Bang! Ang kamay ni Xiaoyan ay ipinasok sa light cluster habang pinagmamasdan ng iilan sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking puwersa ang biglang lumabas at talagang direktang naitaboy si Xiaoyan. Bukod dito, ang puwersa ng pagtanggi na ito ay malaki. Ito ay sapat na upang maging sanhi si Xiaoyan na umatras ng ilang hakbang bago niya ma-neutralize ang puwersa. Kalokohan. Hindi ko talaga kaya. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan nang harangin ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang lakas ng pagsipsip, na ibinubuga ng energy barrier, ay lalong lumakas. Mayroon lamang ilang mabibilang na kumpol ng liwanag na nananatili pa rin sa loob ng buong silid. Isang nanginginig na malamig na ngiti ang hindi sinasadyang lumabas sa mukha ni Bai Shan habang nakatingin siya sa mga kamay ni Xiaoyan, na tumatalbog sa light cluster. Senior Brother Xiaoyan, humawak ka ng mahigpit. Subukan ko. Isang kulay berdeng anino ang kumislap sa tabi ni Xiaoyan. Ang kamay ni Zon ay mabilis ding iniabot sa kumpol ng enerhiya. Nang makita si Zon na lalong nagiging malapit sa kumpol ng liwanag, biglang tumaas ang puso ni Xiaoyan. Kung kahit si Zon ay hindi makakaya, ang Sonic Dao technique na ito, na umabot sa kanyang mga kamay, ay malamang na magpapapakpak at lumipad palayo. Sa oras na iyon, talagang magagawa lang ni Xiaoyan ang huwang class na Sonic Dao technique mula kanina. Sa ilalim ng matinding pagtutok ng mga tingin sa buong silid, ang mga kamay ni Zon ay biglang ipinasok sa light cluster. Ilang sandali pa, ang uri ng pagtutol na kinaharap ni Xiaoyan kanina ay hindi lumitaw. Lumitaw si Joy sa mukha ni Zon. Ang kanyang mga kamay ay huminto lamang sa isang iglap sa loob ng liwanag na kumpol bago ito mabilis na binawi. Isang malakristal na balumbon ang lumitaw sa mga mata ng lahat. Habang tinitignan niya ang scroll, na matagumpay na natanggal ni Zon, sa wakas ay kumalma ang kinakabahang puso ni Xiaoyan. Siya ay nagpakawala ng ngiti sa kanyang mukha na para bang siya ay naglagay ng mabigat na pasanin. Senior Brother Xiaoyan, dito. Pinahid ni Zon ang pawis sa kanyang maliwanag at makinis na noo. Labis din siyang natatakot na ang kanyang pagkabigo ay humantong sa pagkabigo ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang pinakamasamang senaryo ng kaso, na inaasahan niya, ay hindi lumitaw. Ngumiti siya at ibinigay ang transparent na scroll sa kanyang kamay kay Xiaoyan. Salamat talaga sa iyo. Tinanggap ni Xiaoyan ang scroll at sinabing may kaunting pagtibok sa puso. Kung hindi dahil naririto si Zon, malamang na kailangan niyang panoorin ang bagay na ito, na nakaabot na sa kanyang mga kamay, na muling napalunok ng sarili niyang mga mata. Dinilaan niya ang kanyang labi at ibinaling ang tingin sa mga salita sa scroll na nasa kanyang mga kamay. Sa simula, medyo nagulat siya, ngunit agad siyang tumango bilang kasiyahan. Lion Tiger Gold Shattering Roar, Sonic Dao Technique, Class. Haizuan Class. Kapag ang mga leon at tigre ay umuungal sa pagkakaisa, lahat ng hayop ay sumusuko. Ito ay may napakalaking lakas ng pagbasag ng ginto at pagyanig ng kaluluwa. Isang beses binasa ni Xiaoyan ang mga salita sa ibabaw ng scroll, at nakaramdam ng malaking kasiyahan sa kanyang puso. Ang bagay na pinakakailangan niya ngayon, ay isang Sonic Dao technique ng klase na ito. Kung ito ay masyadong mababa, siya ay ubusin ito. Kung ito ay masyadong mataas, ito ay magiging napakahirap na magsanay at malamang na mahihirapan siyang tunay na magsanay nito hanggang sa magkaroon siya ng sapat na kapangyarihan na maaaring mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, mas mataas ang klase ng Dao technique, mas mataas ang kahirapan sa pagsasanay nito. Sa wakas ay nakuha ko na ito. Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Walang ingat niyang itinapon ang high-level huwang class na Dao technique na nakuha niya kanina.
Nang umalis ito sa kamay niya, binalot ito ng kumpol ng liwanag at tuluyang binaril pabalik sa energy barrier bago nawala. Tara na. Itinago ni Xiaoyan itong Zuan class high-level na Sonic Dao technique sa loob ng kanyang storage ring at ikan-away ang kanyang kamay kay Zun-Er. Agad naman siyang nauna sa pagtalikod at naglakad papasok sa lagusan na kanina pa niya pinasok. Nang madaanan niya si Bai Shan, huminto saglit ang kanyang mga yabag at nagsalita sa kanya na may mahinang ngiti. Mukhang kailangan kong biguan si Senior Bai Shan. Nakuha ko na ang mga bagay na kailangan ko. Nang matapos niyang sabihin iyon ay hindi na siya nagpatuloy. Sa halip, siya at si Zun-Er ay tumalikod at naglakad pabalik sa madilim na lagusan. Malamig na ngumuso si Bai Shan nang makita niya ang nakangiting ekspresyon ni Xiaoyan. Madilim at seryoso ang mukha niya habang sumusunod. Sa likod niya, mahigpit ding sumunod sina Hu Jia at Wu Hao. Sa pag-alis nilang lima, ang parang ripple na energy barrier na nakapalibot sa silid na ito ay nagsimulang unti-unting lumiit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang energy barrier ay naging isang maliit na punto, naganap na naglaho sa isang maliit na crack, na tunog. Sa sandaling ito, ang buong malaking silid ay naging walang laman. Walang sino man ang mag-aakala na ang lugar na ito ay puno ng hindi mabilang na bilang ng mga kayamanan, na magdudulot ng kaguluhan sa labas ng mundo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Creak. Ang mahigpit na nakasara, sinaunang pangunahing pinto ay biglang dahan-daang binuksan. Isang mainit na sikat ng araw ang sumunod sa puwang ng pinto at sumikat dito, nagniningning ng mahabang bakas ng liwanag sa loob ng madilim na lagusan, na umabot hanggang sa dulo. Binuksan ang main door. Nag-walkout si Xiaoyan at ang apat na iba pa. Nakatayo sila sa hagdan at pinagmasdan ang luntiang kulay ng lambak. Hindi napigilan ng kanilang mga puso ang buntong hininga. Ang kapaligiran sa loob ng Book Collection Hall ay talagang masyadong mabigat. Napakalawak ng espasyong inookupahan ng Book Collection Hall na ito. Natatakot ako na ang malaking silid na pinasukan namin ay isa lamang sa mga sulok. Talagang lumalabas ang misteryo sa lahat ng dako ng lugar na ito. Pagkalabas ng pangunahing pinto, ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa 2 taong nakasuot ng kulay abo na mga tao, na nakaupo sa magkabilang gilid, habang nagsasalita siya sa magkabilang gilid ko, na parang isang matanda na nangungulila. Kanyang puso. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, biglang gumalaw ng kaunti ang isang robe ng isang taong kulay abo. Agad na naramdaman ni Xiaoyan at ng iba pa ang isang malawak at marilag na walang hugis na enerhiya na nag-scan sa kanila. Ang lakas ng enerhiyang iyon ay nagdulot ng pagkasindek sa kanilang mga puso. Ang walang hugis na enerhiya ay tila may layunin lamang na aiskan ang mga ito. Kaya naman, tumagal lamang ito ng maikling 10 segundo bago ito umatras tulad ng tubig hanggang sa tuluyang mawala. Tapos na ang oras. Maaari ka nang umalis. Tandaan, hindi mo maisisiwalat kahit kaunti ang lahat ng nangyari rito, kasama ang impormasyon tungkol sa loob ng Book Collection Hall. Isang paus at matandang boses ang dahan-daang nagtagal sa kinaroroonan ng pangunahing pinto. Si Xiaoyan at ang iba ay nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo nang marinig nila ito. Hihihi. Lumabas na ba kayong lahat? Nang makita niya ang 5 naglalakad palabas, si Hugan, na nakatayo sa harap ng pavilion, ay nakangiting nagsabi. Lahat kayo ay hindi umalis nang walang dala. Tama ba? Tumanggaw naman silang 5. Mabuti iyon. Kahit na ang bagay na nakuha mo ay kung ano ang gusto mo, at least, mayroon kang nakuha. Napangiti si Hugan nang makita niya ito. Yumuko siya patungo sa 2 tulad ng monghe, naka-gray na mga tao sa tabi ng pangunahing pinto at sinabi. Dahil nakalabas na ang mga batang ito, hindi ko na kayo iistorbohin na 2 elder sa inyong pagsasanay. Palam. Ang 2 taong nakasuot ng kulay abo ay wala pa ring tugon sa mga salita ni Hugan. Hindi rin pinansin ni Hugan. Ikan-away niya ang kanyang kamay kay Xiaoyan at sa iba pa at sinabing. Sundan mo ako. Nang marinig ang boses ni Hugan, yumuko rin si Xiaoyan at ang 4 na iba pa patungo sa 2 taong nakasuot ng kulay abo, na nakaupong nakakross ang paa ng hindi gumagalaw, na parang mga halijing kahoy. Dahan-dahan silang naglakad paatras,
naglakad pababa sa berdeng batong hagdan, bago tumalikod at dumating sa gilid ni Hugan. Nilaybot ng tingin ni Hugan ang kanilang lima. Nang makita lamang niyang hindi sila nasugatan ay muli niyang ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa 2 taong nakasuot ng kulay abo, tumalikod, at naglakad patungo sa hindi nakikitang pintuan na binubuksan ng isang walang hugis na malaking kamay. Sumunod ka sa akin. Huwag mong hawakan ang mga special folds na iyon. Kung hindi, kahit ako ay hindi ka makakaligtas. Ibinaling ni Hugan ang kanyang ulo at pinaalalahanan ng sila ay dadaan na sa pintuan. Pagkatapos nito, ang kanyang itaas na katawan ay nanatiling tahimik habang siya ay humakbang palabas, sabay-sabay na humahakbang sa pintuan. Sa likuran niya, maingat na sumunod si Xiaoyan at ang iba pa. Walang sino man sa kanila ang nangahas na gumawa ng kahit na katiting na magkakaibang kilusan. Pagkatapos nilang ligtas na dumaan sa hindi nakikitang pintuan, dahan-daang nabuo ang isang energy ripple. Lumingon si Xiaoyan at tumingin, para lamang makita na ang hindi nakikitang pintuan, na nap unit ay bumukas, ay nagsimula ng dahan-daang mawala. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang napakasikip na space fold wall, na nagtatago sa book collection hall sa likod nito. Tumalon ang tingin ni Xiaoyan sa mga spatial folds na iyon, na mahirap maramdaman at tumawid sa main entrance ng book collection hall. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Kakaibang naglaho sa sandaling ito ang 2 gray robe na figure ng tao, na orihinal na naka-cross-leg pa rin doon. Ang paggalaw na ito na matatawag na parang multo ay nagdulot ng lamig sa kanyang puso. Sino ba talaga itong mga taong nakasuot ng kulay abo na nagbabantay sa book collection hall? Maaari pa ring tumayo ang Jianan Academy na ito pagkatapos ng maraming taon habang nananatili sa panganib na puno ng Black Corner region. Talagang mayroon silang napakalaking pundasyon. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso at umiling. Mabilis niyang sinundan si Hugan at ang iba pang nasa unahan at muling pumasok sa kuweba ng bundok na pinanggalingan niya kanina. Kasunod ng pagkawala ni Xiaoyan at ng iba pa, ang maliit na lambak ng bundok na ito, na nakatago sa hindi kilalang lokasyon, ay muling bumalik sa katahimikan nito noon. Hanggang sa katapusan ng Inner Academy Qualification Competition sa susunod na taon ay muling bubuksan ang lugar na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 433. Pagsasanay. Sa loob ng maluwang na pag-aaral, tinitigan ni Hugan ang pader sa tabi ng study, na unti-unting nagsasara. Saka lamang siya lumingon at humarap kay Xiaoyan at sa 4 na iba pa sa kanyang harapan. Nakangiting sabi niya, "Sige. Maituturing na nakuha ninyong lahat ang inyong gantimpala. Magpahinga sa susunod na 2 araw. Sa loob ng 2 araw, lahat kayo ay papasok na sa Inner Academy. Sa oras na iyon, magkakaroon ng pagkakataon para sa inyong lahat na umiyak ng mapait." Si Xiaoyan at ang iba ay pinanood ang nakangiting paraan ni Hugan. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago bahagyang tumanggo. "Tama. Ipapaalala ko sa iyo muli na kung ang mga bagong mag-aaral na papasok sa akademya ay nais na maiwasan na mabuli ng mga matatandang mag-aaral, ang tanging paraan ay ang iyong kamao ay maging mas matigas kaysa sa kanila. Siyempre, ang mga mag-aaral na maaaring makapasok sa Inner Academy ay karaniwang mga nakaraang nangungunang mga mag-aaral ng Outer Academy. Ang kanilang talento sa pagsasanay ay hindi mahina. Idagdag ito sa mga kakaibang pamamaraan ng pagsasanay sa iyo, malamang na mahirap para sa iyong mga mag-aaral sa loob. Kakapasok lang, para makahabol sa progress nila." Ang tingin ni Hugan ay dumaan sa kanilang 5 habang sinabi niya, "Kaya't ipinapayo ko sa inyong lahat na subukan ang inyong makakaya na talikuran ang awayan sa pagitan ng isa't isa at magtulungan. Kung hindi, kayo ay magdurusa ng kaunti sa huli. Huwag mong sabihin sa akin na ang ating mga kamay at paa ay mababali o tayo ay papatayin ng mga taong iyon." Pinaikit ni Hujia ang kanyang mga mata, habang ang ibang mga tao ay walang tiwala. Para maging top 5 sa qualifying competition, sino sa kanila ang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili? Ito ay malabong mangyari. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay isang akademya, hindi isang larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang pakiramdam na ginagamit ng iba ang kanilang lakas upang year-okan ka sa huli ay hindi maganda, tama.
Sino sa inyo ang hindi puno ng pagmamataas sa iyong puso? Ngumiti si Hogan at umiling habang sinasabi niya. Sige, kung wala ng iba, lahat kayo ay makakabalik. Mag-ulat dito 2 araw mula ngayon. Isasama ko kayong lahat sa akademya sa oras na iyon. Nang makita niya si Hujia na kumikibot ang kanyang mga labi, may gustong sabihin, ang mukha ni Hogan ay agad na naging mabagsik habang nagsasalita habang winawagayway ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan at sa iba pa. Deputy Headmaster, salamat sa iyong paalala. Pagtutuunan namin ito ng pansin. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Yumuko siya at binati si Hogan bago siya agad na umalis kasama si Zon-er. Sa kanyang likuran, si Hujia at ang dalawa pa ay sunod-sunod na umalis. Hindi alam ng mga taong ito kung ano talaga ang sakit ng hindi nabangga sa isang pader. Kapag nakapasok ka sa Inner Academy, malalaman mo na napakahirap mabuhay doon. Ang lugar na iyon ay hindi kailanman nagkukulang ng talento. Umupo si Hogan sa kanyang upuan at pinagmasdan ang ilang taong umalis. Tinapik niya ang kanyang daliri sa kanyang mesa at walang magawang sinabi. Matapos makapasok sa Book Collection Hall at makuha ang bagay na kailangan niya, ginamit ni Xiaoyan ang natitirang 2 araw upang makapasok sa malaking bundok sa likod ng akademya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pagsisikap upang maghanap ng isang liblib na lugar ng pagsasanay, at sa gayon ay nagsimulang pag-aralan ang 2 uri ng Dao techniques na nakuha niya. Bagamat hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan sa mga salita ni Hogan, isang premonition sa loob ng kanyang puso ang naging dahilan upang bahagyang makaramdam siya ng isang salpok na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang mabilis na itaas ang kanyang lakas. Kung mag-isa lang siya, hindi mahalaga. Gayunpaman, ngayong sinusundan din siya ni Zon-er habang sabay silang pumasok sa Inner Academy. Bilang isang lalaki, natural na kailangan niya itong protektahan hanggang sa hindi niya maramdaman ang kahit kay titing na panganib. Bukod dito, ang sinabi ni Hogan ay may ilang loika dito. Sino sa mga taong iyon, na maaaring maging nangungunang 50 sa Outer Academy ng Jianan Academy, ang hindi mga henyo na natipon mula sa buong kontinente? Kung kulang siya ng ilang pundasyon, kahit si Xiaoyan ay hindi maglalakas loob na sabihin na napakahusay niyang makagulo sa loob ng Inner Academy na hindi niya masyadong alam. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Xiaoyan ay kailangang itaas ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Hindi siya makakagawa ng malaking pag-unlad sa mga tuntunin ng paglilinang ng Dao Qi sa maikling panahon na ito. Sa makatuwid, maaari lamang siyang umasa sa 2 uri ng Dao technique sa kanyang mga kamay. 3,000 Lightning Movement. Lion Tiger Gold Shattering Roar. Ang isa ay low-level D-Class Dao Technique, habang ang isa ay high-level Zuan Class Dao Technique. Ang isa ay isang Agility Type Dao Technique, habang ang isa, isang Sonic Type na Dao Technique. Isa para umiwas, isa para umatake. Kung nais ni Xiaoyan na maunawaan ang ilan sa mga kaalaman ng 2 Dao Techniques, malinaw na hindi ito madaling bagay, kahit na sa tulong ni Yao Lao. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, unang inilagay ni Xiaoyan ang kanyang pagtuon sa Lion Tiger Gold Shattering Roar. Ang high-level Zuan Class Dao technique na ito ay malinaw na mas madaling magsanay kumpara sa low-level D-Class na 3,000 Lightning Movement. Bukod dito, ito ay isang napaka-unorthodox na diskarte sa pag-atake. Kung siya ay makikipag-away sa mga tao sa hinaharap, maaari itong makakuha ng epekto ng paghuli sa isang tao nang hindi nakabantay. Siyempre, ang tinatawag na mas madaling magsanay ay itinayo sa pundasyon ng paghahambing sa pagitan ng 3,000 Lightning Movement at mismo. Kahit anong sabihin ng isang tao, ang Lion Tiger Gold Shattering Roar ay kabilang din sa high-level Zuan class. Kung ang isang ordinaryong mag-aaral ay maaaring magkaroon ng isang uri ng pamamaraan ng klase na iyon, makakaasa siya dito upang maging kakaiba sa kanyang mga kapantay. Sa makatuwid, ang kahirapan ng pagsasanay nito ay nasa isang napakahirap na antas. Lalo na ito para sa mga taong tulad ni Xiaoyan, na nagsasanay ng Sonic Dao technique sa unang pagkakataon. Ang hirap ay dumami nang siya ay nag-practice nito. Ang lugar na ito ay isang maliit na laki ng talon, na napapaligiran ng malago, berde, masukal na kagubatan. Isang malapilak na talon na parang ilog ang nagdala ng malakas na dagandong habang umaagos ito mula sa bangin at gamulong pababa. Sa wakas,
bumagsak ito sa mga bato sa bundok at tumailaysek ng tubig kung saan-saan. Sa isang tiyak na bato sa bundok, sa ibaba lamang ng talon, isang binata na nakasuot ng itim na nakabuka ang bibig na may namumula na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang mahinang dagandong ang pinalabas niya. Medyo kakaiba ang dagandong niyang tunog na iyon. Ito ay tila isang tigre na umuungal, ngunit lumilitaw din na isang leon na umuungal. Ang dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong bundok nang walang tigil bago sumang-ayon sa tunog ng talon na bumubulusok pababa, na yumanig sa ibabaw ng lawa hanggang sa magsimulang kumalat palabas ang mga pabilog na alon. Roar! Ubo! Ubo! Muling nagpakawala si Xiaoyan ng umuungal na tunog na may pamumula ng mukha bago niya tuluyang hindi mapigilan ang matinding pag-ubo. Ginawa niya ang lahat para makalunok ng laway para mabasa ang nasusunog niyang lalamunan. Sa isang mapait na tawa, sinabi niya, "Hindi ba napakahirap i-practice itong Sonic Daw technique na ito? Halos isang hapon na akong umungol. Malapit nang tumahimik ang lalamunan ko. Gayunpaman, ito pa rin ang matamlay na tono. Magagamit ba talaga ito sa pag-atake?" Sa sandaling ito, kung ang isa ay maingat na makinig sa boses ni Xiaoyan, ito ay malinaw na mas paos kumpara sa 2 araw na nakalipas. Lumilitaw na upang may sigawa ang tinatawag na Lion Tiger Gold Shattering Roar, dumanas siya ng ilang hirap. Maaari nang ituring na napakahusay na halos maaari mong gayahin ang dagandong ng tigre at leon sa loob ng isang araw. Hanggat patuloy kang masipag na nagsasanay, sa malaot madali ay makokontrol mo ang lakas ng umuungal na tunog at hindi magdudulot ng pinsala sa sarili mong lalamunan. Sabi ni Yao Lao na nakangiting boses ang narinig sa puso ni Xiaoyan. Gusto ko ring gumugol ng buong araw at gabi sa panggagaya. Pero, hindi ba sinabi ng guro na may mahigpit na pang-araw-araw na limitasyon sa oras kapag ang isang tao ay nagsasanay ng ganitong uri ng Sonic Daw technique? Parang 3 oras ito, tama. Kapag nalampasan na ng isa ang limitasyon sa oras na ito, ang isa ay magdudulot ng napakabigat na pasanin sa kanyang lalamunan. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring maging pipi. Kinamot ng kamay ni Xiaoyan ang kanyang lalamunan, na nagsisimula ng makaramdam ng kirot, habang walang magawang sinabi. Ganyan talaga para sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, kasama ako, kailangan mo pa bang mag-alala tungkol sa maliit na problemang ito? Napangiti si Yao Lao ng may pagmamalaki. May solusyon ba ang guro? Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad at nagmamadaling tanong niya. Nakuha mo na ba ang lahat ng sangkap na panggamot na hiniling kong ihanda mo kagabi? Nakatipon sila. Ang bodega ng mga sangkap ng gamot sa Jianan City ay mas mayaman kaysa sa Jiama Empire. Hinayaan kong tulungan ako ni Zon na ihanda ang lahat ng mga sangkap na kailangan mo sa gamot. Tumanggo si Xiaoyan at sinabi. Ilabas ang mga sangkap na panggamot. Pagkatapos nito, pinuhin mo ang isang bagay ng mag-isa. Ipapadala ko sa iyong isipan ang formula ng gamot. Habang tumutunog ang boses ni Yao Lao, biglang lumaki ang isip ni Xiaoyan. Kaagad, naramdaman niya na mayroong isang tambak ng impormasyon na pilit na pinapasok. Ice Spirit Throat Protecting Liquid, isang uri ng tulong na gamot. Nagagawa nitong mapawi ang iba't ibang naninigas na pananakit at pinoprotektahan ang lalamunan, upang hindi ito maapektuhan at masira ng bigla ang paglabas ng pinainit na enerhiya. Ang mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ito ay Ice Spirit Leaf, Free Flower Grass at Water Type Monster Core. Ito ay isang mumurahing alahas, na matagumpay kong na-research noong nakaraan, nang wala na akong magandang gawin. Mapoprotektahan nito ang iyong lalamunan. Pagkatapos mong ubusin ito, hindi mo kailangang alalahanin ang limitasyon ng oras na iyon ng Sonic Daw technique. Hanggat kayang tiisin ito ng iyong espiritu, nasa iyo kung gaano katagal mo gustong umungol. Hindi magiging pipi ang iyong lalamunan. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Tuwang-tuwa siyang tumanggo. Kung ang isang ordinaryong tao ay magsasanay ng Sonic Daw technique, maaari lamang siyang magsanay ng maximum na 3 oras sa isang araw. Gayunpaman, kung ubusin niya itong tinatawag na Ice Spirit Throat Protecting Liquid, magagawa niyang magpatuloy sa pagsasanay sa loob ng ilang araw nang walang tigil.
Ang pagsusumikap daw ay makakabawi sa kakulaitan ng isang tao. Naniniwala si Xiaoyan na maiintindihan niya ang asensya ng Lion Tiger Gold Shattering Roar kung gagawin niya ang lahat at magsasanay ng husto sa 2 araw na ito. Bukod dito, si Xiaoyan ay hindi malamaya. Ang tinatawag na Icy Spirit Throat Protecting Liquid na ito ay hindi talaga maituturing na isang medicinal pill. Bagamat dapat bigyang pansin ng isang tao ang ilan sa mga detalye ng pagpino nito, ang pagpino nito ay naging napakamabagal para kay Xiaoyan, na nagkaroon ng hindi pangkaraniwang malakas na spiritual perception. Kaya naman, pagkatapos niyang ilabas ang mga sangkap na panggamot, na inihanda na niya, sinimulan niyang itaas ang kanyang kamay at pinino ito. Makalipas ang halos kalahating oras, ang mga sangkap na panggamot, na inilagay sa kanyang harapan, ay naging maputlang asol na likido at madaling napuno ang 2 maliit na bote ng jade. Hindi masama. Ang iyong kakayahang kontrolin ang apoy ay napabuti ng napakabilis. Mukhang napakaganda ng epekto ng pagkakaroon ng isang namumukod-changing spiritual perception. Tinanggo ni Yao Lao ang kanyang ulo at napabulalas ng kaunti habang nakatingin sa maliliit na bote ng jade sa kamay ni Xiaoyan. Bagamat hindi mahirap na pinuhin ang tinatawag na Icy Spirit Throat Protecting Liquid, ang kakayahang mapanatili ang rate ng tagumpay na 70% sa unang pagtatangka ni Xiaoyan sa pagpino nito ay talagang maituturing na isang napakahusay na resulta. Lunok ng isang subo bawat oras. Pagkatapos nito, maaari kang magsanay ng Lion Tiger Gold Shattering Roar nang walang ingat. Kung ikaw ay mapalad, maaari mong makuha ang ilang paunang kontrol dito sa natitirang oras na mayroon ka. Nakangiting sinabi ni Yao Lao. Tungkol sa 3,000 lightning movement na iyon, dapat mong pansamantalang iwasan ito. Ang isang dahilan ay kulang ang oras. Ang pangalawa ay ang pagsasanay sa D-Class Dao Techniques ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Kaya naman, maaari na lamang tayong maghintay hanggang sa pagpasok mo sa loob ng akademya bago ako makahanap ng ilang pagkakataon sa pagsasanay. Oo. Tumanggo si Xiaoyan. Nagtabi muna siya ng isang maliit na bote ng jade bago nagbuhos ng isang subo ng likido mula sa kabilang bote sa kanyang bibig. Sa sandaling ang Icy Spirit Throat Protecting Liquid ay bumagsak sa kanyang lalamunan, ito ay naging malamig na pakiramdam na nagsimulang kumalat. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang nagyayelong malamig na likidong ito ay tumatakip sa lugar kung nasaan ang kanyang lalamunan. Ang nalalabing nakakapasong sakit, na naruroon kanina, ay mabilis na nawala sa sandaling ito. Hihihi. Ito ay talagang isang magandang bagay. Ngayon, magsikap tayong maunawaan ang paunang kontrol sa Lion Tiger Gold Shattering Roar na ito sa natitirang oras. Habang nararamdaman niyang nawala ang nakakapang-ipong sakit, hindi napigilan ni Xiaoyan na makaramdam ng kakaiba sa mabilis na epekto ng likidong ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ngumiti. Kaagad, huminga siya ng mahabang hininga ng medyo mamasa-masa na hangin bago ang kakaibang dagandong na iyon ay muling umungal mula sa bibig ni Xiaoyan makalipas ang ilang sandali. Sa wakas, ito ay naging isang hugis bilog na ripple na kumalat sa lahat ng direksyon kasama si Xiaoyan sa gitna. Nagbuo ito ng mga alon ng ripple sa ibabaw ng lawa. Sa ilalim ng talon, ang kakaibang dagandong, na natatakpan ng malakas na pagsabog ng waterwall, ay lalong tumatalim at nadiin. Battle Through the Heavens. Kabanata 434. Tiger Roar Shaking the Mountain Forest. Umihip ang banayad na simoy ng hangin sa walang katapusang dagat ng mga puno na naging sanhi ng pag-ugoy ng mga sanga. Ang dagat ng mga puno ay nakakalat sa mga pagsabog ng berdeng kulay na mga alon na kumalat patungo sa gilid ng paningin ng isang tao. Sa loob ng dagat ng mga puno, paminsan-minsan ay mayroong isang pilak, tulad ng ilog na talon na naruroon bilang mga palamuti. Nagdala ito ng isang malakas na putok pati na rin ang isang ulap na tumaas at tumagos sa kalangitan. Sa ilalim ng talon, ang fog ay kumalat sa ibabaw ng lawa, lumilitaw na malabo na parang ang isa ay nasa teritoryo ng mga immortal. Doon, nakaupo ang isang binata na nakaitim na naka-cross-leg sa isang malaking bato sa gilid ng lawa. Binuo ng kanyang mga kamay ang training seal at bahagyang nagiba-iba ang hangin sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga hibla ng mahinang enerhiya at walang tigil na bumubuhos sa katawan ng binata. Ang malinis at malinaw na lawa,
kung saan makikita ang ilalim, ay naglalaman ng dumadagandong na tunog ng talon, at napuno ng makapal na ulap ang hangin. Ito ay isang masining na eksena na nabuo mula sa espesyal na kapaligiran nito. Sa ilalim ng kapaligiran ito, ang enerhiya, na dumagsa mula sa himpapawid na nakapalibot sa binata na nakasuot ng itim, ay nagiging siksik din. Hindi tinanggihan ng binata ang enerhiyang dumarating sa kanya. Ang kanyang katawan ay parang isang itim na butas na hindi mapupunan, nilulunok ang lahat ng lumalapit sa kanya at dinadalisay ang mga ito. Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng isang oras, ang enerhiyang nakapaligid kay Xiaoyan sa wakas ay nagsimulang unti-unting nanghina. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga pilikmata bago dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Isang malinaw na kislap ang sumilay sa kanyang maitim at itim na mga mata at mabilis na nawala. Ang lugar na ito ay hindi isang masamang lugar upang gamitin para sa pagsasanay. Sa loob lamang ng 2 maikling araw, ang Dao Qi sa aking katawan ay nadagdagan ng malaki. Ayon sa bilis ng pagsasanay na ito, maaari akong umabant sa isang 7 bituin na Dao Qi kung ako ay magsasanay dito sa loob ng 2 buwan. Tinanggal ni Xiaoyan ang seal na nabuo ng kanyang kamay at naramdaman ang umaagos na Dao Qi sa kanyang katawan habang bumulong siya sa medyo nagulat na boses. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 2 araw ng mahihirap na pagsasanay, hindi ko pa rin natutunan ang trick sa Lion Tiger Gold Shattering Roar sa kabila ng tulong ng Icy Spirit Throat Protecting Liquid. Bagamat halos hindi na ako nakapagpapalabas ng sound wave, ang lakas ng pag-atake nito ay masyadong mahina. Ito ay karaniwang hindi magagamit upang harapin ang isang kalaban. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan, binawi ang kanyang kamay, at inilagay ito sa malaking bato. Pinagmasdan niya ang kalmadong ibabaw ng lawa at napabuntong hininga na may mapait na ngiti. Matapos huminga ng malumanay, umiling si Xiaoyan. Itinapon niya ang kawalan ng kakayahan sa kanyang puso nang huminto ang kanyang tingin sa kalmadong ibabaw ng lawa, kung saan walang nabuong alon. Maya-maya pa ay dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at bahagyang itinaas ang ulo. Ang kanyang spiritual perception ay lumabas sa kanyang katawan at tahimik na kumalat. Sa wakas, natakpan nito ang buong ibabaw ng lawa. Dahil nababalot ng spiritual perception, ang tahimik na kapaligiran na dinala ng maliit na lawa ay agad na pinalakas ng maraming 12-dosenang beses. Sa ilalim ng impluwensya ng tahimik na kapaligiran ito, ang orihinal na medyo mapusok na puso ni Xiaoyan ay unti-unti ding nakabawi sa katahimikan nito. Inilagay ng binata na nakasuot ng itim ang kanyang mga kamay sa likod niya sa malaking bato habang siya ay tumayo. Ang kanyang katawan ay kasing tuwid ng panulat, na parang isang mahabang sibat na nagpapakawala ng isang matalim na malamig na aura, ang sigla nito ay nagbabanta sa iba. Hindi alam ni Xiaoyan kung gaano katagal siyang nakatayo ng ganito. Ang dumadagandong na tunog ng talon na bumabagsak pababa ay biglang unti-unting naging mahina sa kanyang pandinig. Sa sandaling ito, ang buong mundo sa pandinig ni Xiaoyan ay tila bumaba sa isang medyo maikli at kakaibang pansamantalang katahimikan. Ang kasalukuyang siya ay tila hiniram ang tahimik na kapaligiran ng ibabaw ng lawa upang hindi namamalayang pumasok sa isang misteryosong estado. Si Xiaoyan ay nasa kondisyon kung saan tahimik ang lahat. Sa sandaling ito, isang kakaibang dagandong ang mabilis na dumaloy sa kanyang isipan nang hindi sinasadya. Ang mga dagandong na ito ay ibinuga ni Xiaoyan sa kanyang pagsasanay sa Lion Tiger Gold Shattering Roar sa nakalipas na 2 araw. Sa normal na mga pangyayari, hindi niya malalaman ang kakaiba sa kanyang dagandong. Gayunpaman, sa panahon ng pag-alala sa kanyang isip sa sandaling iyon, siya ay tulad ng isang makina na lubhang tumpak at tumpak, na kinikilala ang maliliit na sound waves mula sa mga dagandong. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang hindi mabilang na bilang ng mga dagandong. Isa-isang natukoy ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng bawat kakaibang sound wave. Pagkatapos nito, hindi ito kasama. Ang dagandong, na orihinal na nagkakagulo, ay nagsimulang mahinang magkaroon ng ugali na magkasabay. Ang dami ng dagandong ay nagsimula ring mabawasan mula sa hindi mabilang na bilang, hindi masasabing nabawasan ito. Sa halip, nagsimula silang magsama-sama hanggang sa sila ay naging magkasabay, na nagiging isang solong tunog.
Ang kaguluhan sa Dagandong sa kanyang isipan ay unti-unting nabawasan sa ilalim ng halos nakasanayang paraan ni Xiaoyan sa pagkilala at pag-aalis. Ito rin ay naging mas malakas at mas malinaw. Sa ilalim ng kakaibang kalagayang ito, si Xiaoyan ay walang anumang konsepto ng oras. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin sa ganitong uri ng nakalilitong kalagayan ay ang umasa sa kanyang likas na ugali upang pag-aralan ang pagbabago-bago ng mga umuungal na tunog na ito hanggang sa makamit nito ang huling perpektong anyo nito. Hindi alam ni Xiaoyan kung ilang oras nagpatuloy ang walang katapusang pagsusuri. Gayunpaman, mabagal siyang lumabas sa kondisyong iyon. Ito ay dahil pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga Dagandong na perpektong pinagsama sa isang tunog, wala nang anumang pag-unlad. Bagamat alam din ni Xiaoyan na ang Dagandong na tunog sa sandaling ito ay maituturing na naumabot na sa paunang yugto ng Lion Tiger Gold Shattering Roar, patuloy niyang nararamdaman na ang Dagandong ay tila may kulang. Ano ang kulang? Ang kaisipan sa isip ni Xiaoyan ay umikot sa paraang parang kidlat. Gayunpaman, sa huli ay nahirapan siyang maghanap ng bagay na kailangan niya. Roar. Ang mapait na pagmumuni-muni ni Xiaoyan ay nagpatuloy sa hindi sinasadyang mahabang panahon. Gayunpaman, sa sandaling bago nagkaroon ng premonition si Xiaoyan na ang mahiwagang kondisyong ito ay malapit ng maglaho, isang nakagugulat na Dagandong, na yumanig sa buong kagubatan ng bundok, biglang tumunog mula sa hanay ng mga bundok sa labas ng mundo. Sinundan ng Dagandong ng tigre ang dagat ng mga puno at nagsimulang kumalat. Sa wakas, dumating ito ng malakas sa lawa. Ang pagsupil na nakapaloob sa Dagandong ng tigre ay nagdulot ng tuluyang pagkaparalisa ng ilang mabangis na hayop sa paligid ng lawa. Ang malinaw at malakas na Dagandong ng tigre ay hindi nakahiwalay sa kalagayan ni Xiaoyan. Sa makatuwid, ang Dagandong na iyon, na naglalaman ng lakas ng tigre, ay direktang ipinadala sa mga tainga ni Xiaoyan. Habang pumapasok ang Dagandong ng tigre sa kanyang mga tainga, ang Dagandong na tunog sa isipan ni Xiaoyan, na sumailalim sa hindi mabilang na bilang ng pagsusuri upang sumanib sa isa, ay biglang nagbago. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang puso ni Xiaoyan. Ang kulang sa sarili niyang Dagandong ay ang ganitong uri ng lakas ng tunay na tigre. Kung ikukumpara sa isang tunay na Dagandong ng tigre, ang kanyang sariling Dagandong ay may hugis lamang. Sa loob ng hindi maihahambing na malinaw na isipan niya, ang Dagandong ng tigre, na pumasok sa kanyang tainga kanina, ay talagang pinagsama-sama at nabuo ang isang paikot-ikot na bagay na parang pilak na kulay na alon na may matinding kurbada. Sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan, ang hibla ng mga alon na ito ay nagsimulang sumanib sa pinaka-perpektong Dagandong niya, na sinuri niya kanina. Ang dalawang sound wave ay pinagsama sa isa't isa at matagumpay na nagsanib ng perpekto ng walang labis na pagtutol. Sa sandaling nagsanib ang dalawang sound wave, ang mahiwagang kalagayan ni Xiaoyan ay biglang naputol. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang malinaw na kislap ang sumabog sa kanila. Huminga siya ng malalim na hangin at ang Daochi ay dumaloy ng ligaw sa loob ng kanyang katawan. Ang isang thread ng Dragon Aura, na minana niya mula sa Yin-Yang Mysterious Dragon Peel, ay mabilis na lumabas, at sa wakas ay direktang sumingit sa kanyang lalamunan. Roar! Bahagyang napuno ang bibig ni Xiaoyan. Bahagyang namula ang kanyang mukha nang biglang nagselyo ang kanyang mga kamay. Napaawang ang bibig niya. Sa sandaling iyon, isang parang kulog na malakas na Dagandong ng tigre ang sumabog na lumabas sa kanyang bibig. Kalalabas lang ng walang hugis na sound wave sa kanyang bibig nang ang hangin sa harap ni Xiaoyan ay nagsimulang mag-iba ng matindi. Kaagad, nagsimulang lumawak palabas ang sound wave sa paraang parang kidlat. Isang malakas na kalabog lang ang naririnig niya. Ang kalmadong ibabaw ng lawa ay tila may nakalagay na bomba sa loob nito. Isang malaking alon, na may taas na 70 hanggang 80 talampakan, ang sumabog at tumaas bago bumagsak ng malakas. Natakpan ng mga splashes at fog ang buong maliit na lambak sa isang makapal na ambon. Ang tunog ng Dagandong ng tigre ay parang galit na kidlat na nabuo mula sa mga ulap ng bagyo. Gamulong ito at tumangay kasama si Xiaoyan bilang sentro. Maging ang malakas na tunog ng pagbagsak ng talon pababa ay natakpan ng Dagandong ng tigre. Malabo pa nga itong naririnig ng 1.5 kilometro ang layo.
Kahit saan dumaan ang mga soundwave, daan-daang hayop ang mahina. Maging ang espiritu ng ilan sa malalakas at makapangyarihang magical beasts ay nanginginig ng matindi dahil sa aura ng dragon na nilalaman ng dagandong ng tigre. Ang ilan sa mga mahihinang mababang ranggo na magical beasts, na nasa malapit din sa lawa, ay talagang direktang nabigla hanggang sa mamatay sa galit nitong parang kulog na soundwave. Isang dagandong lang mula kay Xiaoyan ay talagang nakakatakot na. Ang dagandong na tunog ay dahan-dahang hangina pagkaraan ng ilang sandali. Unti-unti ding naglaho ang hamog na tumagos sa maliit na lambak ng bundok. Sa malaking bato, ang mukha ng binata na nakasuot ng itim ay puno ng pananabik at pagkabigla habang pinagmamasdan niya ang magulong lupa sa paligid niya. Umubo siya ng matindi bago bumulong sa sobrang tuwa. Nagtagumpay ako. Ito ang lakas ng Lion Tiger Gold Shattering Roar. Talagang napakalakas. Ikaw talaga ay isang batang biniyayaan ng langit. Upang talagang mahawakan ang ritmo ng dagandong ng tigre sa loob ng maikling 2 araw. Kung hindi sumasailalim sa kalahating taon ng mabigat na pagsasanay, tiyak na hindi ito makakamit ng mga normal na tao. Kahit na hiniram mo ang lakas mula sa pagpasok sa tahimik na kalagayang iyon upang pagsamahin ang dagandong ng tigre at gamitin ito para sa iyong sariling layunin, ang bilis na ito. Biglang tumunog ang boses ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan. Nang makita niya kanina na nararanasan ng huli ang kakaibang sitwasyong iyon, maging siya ay hindi maiwasang mamangha. Natawa si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na sa pagkakadapa niya ay talagang makapasok siya sa ganoong kondisyon. Gayunpaman, hindi ka dapat maging masyadong masaya. Sa ngayon, nahawakan mo pa lang ang mga unang yugto ng Lion Tiger Gold Shattering Roar at halos hindi na maipakita ang 30 hanggang 40% ng lakas nito. Kung walang oras para maasa ito, hindi magiging posible para sa iyo na maabot ang ganap na karunungan. Bukod dito, ang ganitong uri ng paghahasa ay walang mga shortcut. Paalala ni Yao Lao. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Pinahit niya ang kanyang leeg at narinig ang malinaw na kalusko sa pagitan ng kanyang mga buto bago siya nagpakawala ng mahabang hininga. Sa orihinal, hindi niya naisip na maabot ang kompletong karunungan ng Lion Tiger Gold Shattering Roar. Ang pagiging makamit ang kanyang kasalukuyang tagumpay ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Sa makatuwid, hindi siya magiging masyadong ambisyoso. Mabutit alam mo ito. May darating, atres muna ako. Tuluyan nang nawala si Yao Lao pagkatapos nito ng walang kaunting paggalaw. Pinunasan ng kamay ni Xiaoyan ang tubig sa kanyang damit. Lumingon ang kanyang ulo patungo sa pasukan ng maliit na lambak ng bundok. Bahagyang gumalaw ang mga sanga ng puno sa lugar na iyon at agad na kumislap ang isang kulay berdeng figure sa isang malambot na paraan, na parang isang paru-paro. Sa wakas, tahimik siyang tumayo sa isang maliit na bato na nakausli sa gilid ng lawa. Ang kanyang malapilak na tawa na parang kampana ay parang pag-awit ng kampana ng bundok, na naging sanhi ng tahimik na pag-iisip ni Xiaoyan, na 2 araw at 2 gabing hindi nakaka-relax. Senior Brother Xiaoyan, tapos na ang 2 araw na paghahanda. Ngayon, papasok na tayo sa Inner Academy. Handa ka na ba? Itinaas ng dalagang nakaberdeng damit ang kanyang matikas at katanji tanging magandang mukha. Nakangiting sabi niya na may malumanay na boses habang nakatingin sa binata, na tila mas matangkad pa ang katawan habang nakatayo sa malaking bato habang nakaakbay sa likod. Nakangiting tumanggaw si Xiaoyan. Tinapik niya ang malaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa ibabaw ng bato at ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino na kumikislap at lumitaw sa labasan ng lambak ng bundok. Matapos iwagayway ang kanyang mga kamay kay Zun agad siyang tumalikod at dahan-daang naglakad palabas ng maliit na lambak ng bundok. Inner Academy. Ha! Inaasahan ko ito ng husto. Sana hindi ako mabaygo. Unti-unting naglaho ang figure ng tao sa loob ng kasukalan, nag-iwan ng mahinang boses na dahan-daang umalangaw-ngaw sa lugar na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 435. Ang lokasyon ng The Inner Academy. Nang dumating sina Xiaoyan at Zun sa Deputy Headmaster, sa pag-aaral ni Hugan, nakita nila na medyo marami na ang mga tao na nakatayo sa bakanteng lupa sa harapan nila.
Ang mga taong ito ay nahahati sa napakaraming malalaki at maliliit na grupo. Ang bawat isa sa kanila ay mahinang nag-uusap na may ngiti. Sa mga pangkat na ito, ang tatlong grupo na binubuo ni Baishan, Wu Hao, at Hu Jia ayon sa pagkakabanggit, ay ang pinakamalaki. Ang hitsura ni Xiaoyan at Zhon Er ay naging dahilan din upang bahagyang tahimik ang maingay at bukas na lupa. Maliban sa maliit na bilang ng mga tao, karamihan sa mga titig na ginamit upang tumingin sa kanilang dalawa ay puno ng paggalang. Sa qualifying competition ilang araw na ang nakalipas, gumamit si Xiaoyan ng malupit na estilo ng labanan ng isa laban sa tatlo upang mabigla at hadlangan ang lahat ng hindi nasisiyahang boses. Sa makatuwid, ang kanyang reputasyon ay bahagyang nalampasan si Baishan, Wu Hao, at ang iba pa kahit nakara-rating lang sa akademya wala pang isang buwan ang nakalipas. Direktang dumaan sina Xiaoyan at Zhon Er sa karamihan ng tao at nakarating sa isang bakanteng lugar malapit sa harapan. Nagpalitan sila ng tingin kay Baishan at sa dalawang iba pa. Maliban kay Baishan, tumanggo sa kanila sina Hu Jia at Wu Hao. Ang kanilang mga saloobin ay malinaw na mas mabuti kaysa dati. Maliwanag, ang mga salita na sinabi sa kanila ni Hugan 2 araw bago ay hindi lubusang binaliwala. Noong papasok pa lang sila sa Inner Academy, isang lugar kung saan ang mga malalakas na tao ay kasing dami ng mga ulap, malamang na sila ay magdusa ng kaunti kung hindi sila magkaisa. Bagamat mayabang silang dalawa ay hindi sila tanga. Natural na makabubuti kung hindi nila kailangang tiisin ang walang kabuluhang pagdurusa. Sa sandaling ito, napapaligiran din ang bukas na lupa at puno ng iba pang mga estudyante. Sa puso ng lahat ng estudyante sa Outer Academy, ang makapasok sa Inner Academy para magsanay ay isang karangalan na naging dahilan ng pagkainggit ng maraming tao. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nagsumikap patungo sa direksyong ito mula nang pumasok sila sa akademya. Sa makatuwid, bawat taon, kapag ang mga mag-aaral na nakapasa sa qualifying competition ay papasok sa Inner Academy, maraming tao ang pupunta upang makita sila, o para lamang panoorin sila. 10 minuto matapos dumating si Xiaoyan sa lugar na ito, binuksan ang mahigpit na saradong pinto ng study. Si Deputy Headmaster Hugan at ilang matatandang lalaki ay dahan-dahang lumabas. Nang makita ng mga tao sa open ground ang pagdating nila, unti-unting tumahimik ang mga pribadong bulungan sa open ground. Ilang sandali pa, tumahimik na. Ang tingin ni Hugan ay dahan-daang dumaan sa 50 estudyante sa bukas na lupa. Nang makita niyang walang kulang, tumanggo siya ng may kasiyahan. Sa isang hakbang pasulong, malinaw niyang sinabi, "Mga mag-aaral, ngayon ang araw na lahat kayo ay papasok sa Inner Academy. Babatiin ko kayong lahat dito. Ang inyong masipag na pagsasanay ay sa wakas ay umani ng mga gantimpala. Naniniwala ako na pagkatapos na makapasok sa Inner Academy, lahat kayo ay maaaring hindi nababagay sa paraan ng pagsasanay doon. Gayunpaman, may isang punto na ako ay lubos na nakatitiyak. Iyon ay, sa abot ng iyong kakayahan, hindi ko na maa-activate ang iyong potensyal, sa abot ng iyong kakayahan sa sobrang pagmamalabas, kailangan mo lang manatili sa Inner Academy sa loob ng 1 taon at ganap kang magbagong anyo. Maaaring may mga tao sa inyo na nakakakilala sa ilang mga estudyante sa Inner Academy pagkatapos ng lahat, paminsan-minsan ay magkakaroon sila ng ilang pahinga upang lumabas sa Inner Academy sa makatuwid. Dapat na malinaw sa inyong lahat kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mga mag-aaral na lumabas at kapag sila ay unang pumasok. Nang marinig nila ang mga salita ni Hugan, may ilang estudyante sa open ground na bahagyang tumanggo. Maliwanag, dapat silang magkaroon ng ilang mga pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral na lumabas mula sa Inner Academy. Gayunpaman, ang karamihan ay may mga mukha na puno ng pag-asa at pananabik. Ang sinabi ni Hugan ay ang kanilang hinahabol. Hindi ba nila layunin na ituloy ang isang mas malaking lakas kapag nakipaglaban sila upang makapasok sa panloob na akademya? Naniniwala sila na hindi alintana kung gaano kakaiba o kahirap ang paraan ng pagsasanay ng Inner Academy, titiisin nila ito ng buo. Ang pagiging namumukod tangi sa loob ng Jianan Academy ay nagpatunay ng kanilang talento at pagsusumikap. Ang mga taong nagawang tumayo dito ay hindi ang mga nag-iisip na darating lang ang lakas ng walang anumang pagsisikap. Ang Inner Academy ay ang core ng Jianan Academy.
Dahil sa pangangailangang panatilihing sikreto ang lokasyon nito, karamihan sa mga estudyante sa Outer Academy, pati na rin ang mga instructor, ay hindi alam ang eksaktong lokasyon nito. Sa makatuwid, ipapadala ka namin sa isang partikular na lugar. Ngumiti si Hugan. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang malayong asol na kalangitan. Sa lugar na iyon, lumilipad ang 10 itim na anino. Ilang sandali pa, unti-unting lumaki ang mga itim na anino. Sila ay nakakagulat na 10 napakalaking griffin. Dala ng 10 griffin ang kanilang napakalaking madilim na anino habang dumaan sila sa akademya. Sa wakas, huminto sila sa ere sa itaas ni Xiaoyan at ng iba pang estudyante. Ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at putok ng hangin kung saan-saan, pinapaypayan ang mga estudyante sa ibaba hanggang sa magsimulang umindayog ang ilan sa kanila. Griffins. Huwag mong sabihin sa akin na napakalayo ng Inner Academy dito. Isang kislap ng sorpresa ang dumaan sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa mga griffin na umaaligid sa itaas. Ikinaway ni Hugan ang kanyang mga kamay patungo sa mga griffin sa kalangitan. Kaagad, ang madilim na mga anino ay nagsimulang dumikit patungo sa lupa. Sa wakas, ang 10 griffin ay nakarating sa isang bakanteng lugar na hindi masyadong malayo pagkatapos ng isang mabangis na hangin na dumaan. Pinagmasdan sila ng mga tingin ng lahat, nalaman lamang na may 2 tao sa likod ng bawat isa sa mga griffin, na nagmamaneho sa kanila. Sige. Oras na. Lahat ng mga estudyante, mangyaring sumakay. 5 tao sa isang grupo. Itinuro ni Hugan ang mga griffin at nakangiting sinabi matapos makitang nakarating na sila. Nang marinig nila ang mga salita ni Hugan, agad na napalingon ang mga estudyante sa open ground. Sila ay tulad ng isang kayeg ng mga hayop habang sila ay sumugod sa bukas na lupa. Pagkatapos nito ay tila sila ay parang mga pulgas habang ang mga naiinip na kasamang ito ay umakyat sa malalaking likod ng bawat isa sa mga griffin, nakarinig ng soo-soo na mga tunog habang ginagawa nila ito. Gayunpaman, nang ang kanilang mga paa ay humakbang sa likuran ng mga griffin, ang bahagyang madulas na balahibo ay naging sanhi ng kanilang paghihirap. Ang ilan sa mga tao, na ang mga paa ay hindi matatag, ay direktang dumulas at nahulog. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa mabatong lupa, na naging sanhi ng paulit-ulit na paglabas ng mga kalabog. Hahaha! Mga kabataan, huwag subukang maging matapang. May mga upuan na nakalagay sa mga griffin. Huwag mag-ilusyon at subukang tumayo sa likuran nito. Iyan ay isang bagay na magagawa lamang ng mga may lakas ng isang dadoshi. Tumawa ng malakas si Hugan. Agad niyang ibinaling ang ulo kay Xiaoyan at sa iba pa at sinabing. Ang nangungunang 5. Kayong 5 ay magiging isang grupo. Umakyat ka. Nagulat si Xiaoyan at ang 4 na iba pa nang marinig nila ito. Hindi niya akalain na si Hugan talaga ang mag-aayos para magkasama silang 5 sa isang grupo. Saglit silang nag-alinlangan. Maliban kay Baishan, na pinagdikit ang kanyang mga kilay, ang iba ay walang pakialam na tumango. Tara na, kinausap ni Xiaoyan si Zon-er. Ang kanyang katawan ay kumislap at agad na lumitaw sa likod ng isang griffin. Panay ang pagkakatayo ng kanyang mga paa sa madulas nitong balahibo nang hindi gumagalaw kahit kaunti, na para bang siya ay isang metal na pagoda. Nang makita ng mga estudyante, na nahulog mula sa griffins kanina, ang kanyang tuloy-tuloy na paggalaw, hindi nila napigilan na mapuno ng paghanga ang kanilang mga mukha. Sa pagsisikap na puwersahang sumakay sa griffin, malinaw na alam nila kung gaano kahirap para sa isang tao na tumayo sa mga mapahamak na balahibo na iyon. Sa likod ni Xiaoyan, si Zon-er at ang iba pa ay sabay ding nag-flash sa griffin. Hindi rin nanghiram ng tulong ang 4 dahil agad silang tumayo ng tuwid at matangkad sa likod ng kanilang griffin. Ang lakas na ito ay talagang karapat-dapat na maging nangungunang 5 ranggo ng qualifying competition. Matapos makita ang pagganap ng 5 taong ito, si Hugan at ang iba pang matatandang tao sa tabi niya ay tumingin sa paligid ng bakanteng lupa. Nang makita nilang sumakay na ang lahat sa kanilang mga griffin, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at tumango. Ikinaway ni Hugan ang kanyang kamay. Siya at ang 3 iba pang matatandang lalaki ay gumalaw at lumipad sa himpapawid. Nanginginig ang kanilang mga balikat at 4 na pares ng magagandang pakpak ng Daochi ang lumawak.
Ang bawat pares ng mga pakpak ng Daochi ay ikinapak, at ang kanilang mga katawan ay nakabitin sa gitna ng hangin nang hindi gumagalaw sa harap ng marami, naiinggit na mga tingin mula sa ibaba. Ang makapag-coagulate at makabuo ng isang pares ng mga pakpak ng Daochi at malayang lumipad ay palaging pangarap ng maraming nagtanim. Personal ka naming sasamahan hanggang doon. Tumingin si Hogan sa bukas na lupa mula sa itaas sa kalangitan at ngumiti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang mga tao, na nagmaneho sa mga griffon, ay nagpalabas ng isang matalim na sipol. Kaagad, ang mga griffon ay biglang nagpakpak ng kanilang mga pakpak at ang kanilang malalaking katawan ay dahan-daang umangat sa himpapawid, kasabay ng lalong lumiliit na mga anino, sila ay bumangon mula sa lupa. Xiaoyan, Zon-er, nais namin sa iyo ang lahat ng pinakamahusay. Kung ang iyong pagganap sa Inner Academy ay namumukod-tangi, makakatanggap ka ng pahinga. Isang boses ang biglang tumunog mula sa ibaba habang ang mga griffon ay umaangat sa ere. Ibinaba ni na Xiaoyan at Zon-er ang kanilang ulo para tingnan. Si Instructor Rowling talaga iyon. Sa sandaling ito, inangat ni na Xiaoyu, Xiaoning, at Xiaomei ang kanilang mga ulo upang panoorin ang grupo ng mga griffon, na papataas ng pataas. Kumaway sila kay Xiaoyan nang makita nila itong nakatingin. Habang mabilis na pumutok ang mga pakpak ng griffon, ang mga figure ng tao sa ibaba ay naging mas maliit at mas maliit. Sa huli, halos kasing laki sila ng langgam. Pagtingin sa buong Jianan Academy mula sa kaitaasan na ito sa kalangitan, makikita ng isa ang bawat lokasyon sa kanilang linya ng paningin. 10 malalaking griffon ang nagpapakpak ng kanilang mga pakpak sa asol na kalangitan, lumilipad sa direksyon ng walang katapusang kahabaan ng mga bundok sa likod ng akademya. Sa unahan ng mga griffon ay lumipad si Hogan at ang 3 matatandang lalaki. Nakabuo sila ng 4 na panig na hugis na nakapalibot sa buong griffon formation sa loob. Ang makapangyarihang Daochi ay lumabas sa labas ng kanilang mga katawan. Kahit gaano pa kabaliw ang ihip ng hangin, hindi man lang nito dinapuan ang kanilang mga katawan. Ang Inner Academy ay talagang wala sa Jianan Academy. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay matatagpuan sa loob ng walang hanggan ng mga bundok sa likod ng Academy. Mahinang ungol ni Xiaoyan habang nakatingin sa Jianan Academy habang nawala ito sa kanyang paningin. Ito ay usap-usapan na ang lokasyon ng Inner Academy ay isang magandang sikreto. Kahit na ang ilan sa mga estudyante, na lumabas mula sa Inner Academy, ay hindi mahahanap ang lokasyon ng Inner Academy kung hindi nila sinanay ang mga griffon para sa layunin ng buwis sa kanila sa loob at labas. Nakangiting sabi ni Zon-er. Isang mahina, gintong kinang ang lumabas mula sa kanyang katawan, ganap na humaharang sa mabangis na hangin na umiihip sa kanya mula sa harapan. Alam ba ninyong lahat kung ano ang espesyal sa Inner Academy? Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang mga tingin kay Hu Jia at sa dalawa pa, nanguna upang basagin ang matigas na kapaligiran. Dahil hiniling ng Deputy Headmaster na makasama sila sa iisang griffon, nangangahulugan iyon na isa na silang grupo. Dahil ito ang nangyari, kailangang ilabas ang tensyon sa relasyon nilang dalawa kahit gaano pa kaliit. Walang binanggit sa akin si Lolo tungkol sa Inner Academy, kaya hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, sa tuwing nakikita namin ang mga estudyante na lumalabas mula sa Inner Academy, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto kumpara noong sila ay pumasok dati. Sumulyap si Hu Jia kay Xiaoyan. Alam din niya ang intensyon ni Xiaoyan. Sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig upang tumugon matapos maalala ang paulit-ulit na pagpapaalala ni Hogan sa kanya na huwag pilitin ang kanilang relasyon. Hindi ko rin alam. Bihira akong mag-abala sa mga bagay na ito. Umiling din si Wu Hao. Bilang isang taong baliw sa labanan, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa nakalipas na pagtugis at pagpatay sa mga tao ng Black Corner Region, na naligaw sa mga hangganan ng Jiama Academy. Saan siya makakahanap ng oras para mag-abala tungkol sa Inner Academy? Hindi ba natin malalaman kapag nakarating na tayo doon? Mahinang sabi ni Baishan. Bagamat may kaunting alam siya, ayaw niyang ibahagi ang impormasyong ito kay Xiaoyan. Same time niyang hinihiling na ang kabilang partido ay magdusa pa ng kaunti. Tumingin si Xiaoyan kay Baishan, na naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib, ng malalim. Gayunpaman,
hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong ng anuman. Ang bantay na naramdaman niya sa taong ito sa loob ng kanyang puso ay naging mas siksik. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin kay Bai Shan. Pinagmasdan niya ang luntiang karagatan ng mga puno sa ilalim ng mga ito, na mabilis na dumaraan. Nagpakawala siya ng mahabang hininga sa kanyang puso. Ang Inner Academy. Ang Fallen Heart Flame ba talaga sa lugar na ito?